May kaugnayan pa rin naman sa walang humpay naman na mga proyekto ng ating pamahalaan in cooperation sa mga NGO. At the same time, construction company, mga proyekto ng pamahalaan para po sa paghahanda naman at pagsisikap na wag pong masyadong masalanta na mga matitinding pagbaha ang lalawigan naman ng Cavite. Alam na natin, Tandem, na after nitong tagtuyot, inaasahan naman yung La Nina, yung matinding Mhm. mga pag-ulan na pwedeng maging dahilan ng mga pagbaha. Kaya tuloy-tuloy po ang programa ng ating pamahalaan sa paghahanda at paglaban naman sa matinding mga pagbaha sa hinaharap. Narito ang special report mula po naman sa ating mga kasama sa Sea of Shrimp. Ito yung proyekto may kaugnayan sa paglaban, paghahanda sa matitinding mga pagbaha sa lalawigan ng Cavite. Subaybayan po natin mga katandem. Ang mga opisyalis at kinatawan ng mga piling barangay ng General Trias Cavite sa isinagawang information caravan na pinamunuan ng CF Shrimp o ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project nitong April 3, 2024 sa Gentry Sports Park. Layunin ng pagtitipon ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa structural at non-structural na aspeto ng proyekto para maibsan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing ilog ng Cavite. Sa pakipagtulungan ng lokal na pamalaan ng Gentry kung saan nakibahagi ang mga barangay Bakaw 1, Bakaw 2 at Barangay Navarro sa talakayan na pinangunahan ng City Planning and Development Coordinator na si Mr. Jenny Copilio at nagpaliwanag ng legal na basihan ng pagtira sa tabing ilog. Ito po yung dapat dito. Ilog. Ito yung bahay, tapos mayroong bako, bago pa ito yung property. Ngayon, pag gamitin mo yung property mo, hindi mo pwede gamitin hanggang doon sa gilid ng ilog. Ganun po yung batas. Dapat po mayroong easement yan. Nag-declare po yung easement. 3 meter, kasi urban area. Wala pong itatayo dyan sa 3 meter na yan. Ipiniliwanag naman ng Deputy Leader ng Sea of Shrimp na si Mr. Koji Kosaka ang aspetong structural ng proyekto na sinundan ng diskusyon ng non-structural component na ibinahagi ng NSM specialist na si Ms. Mimi Istares. A person should need to be relocated by the construction of the diversion channel and river channel widening. We are preparing the resettlement site and just near the Manila Bay in the Delta. This one also a component of our project. Ano naman yan ang non-structural measures? This will reduce vulnerability. Vulnerability o yung kinakaharap natin panganib na dinadala ng baha natin, meaning yung community at saka ako ng ating mga properties. So, nire-reduce niya po yung risk natin sa baha. Bilang dagdag na kaalaman ay tinalakay ni Ms. Vivian Agasid, Senior Weather Specialist ng DOST Pag-asa, ang paksang Understanding Weather Systems and Warning Information at binigyan diin ang kahalagahan ng pagdalo sa mga IEC programs gaya ng sa Sea of Shrimp. Pag yellow rainfall warning, ito yung rainfall na pwedeng magpabaha sa mga mabababang lugar at sa mga malalapit na daanan ng tubig. Ano po? So, pag ganyan po may yellow rainfall warning, community awareness na lang. Maging aware tayo, no? Kasi posible pang pag nagtuloy-tuloy yan, maaaring iakyat ng pag-asa o yung rainfall. Ipinaunawa naman ni Ms. Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist ng DOST Pag-asa, ang mga dapat malaman ukol sa mga pagbaha
at pinahalagahan ng advokasya ng kanilang ahensya sa pagpapalaganap ng mga information ukol dito. Pag sinabi po natin river flooding, so sabi ko po, ang ating po mga planggana, ang ating mga basin, yan po ay pag umapaw po, pag masyado maraming tubig na pumatak dyan, pwede pong mangyari yung mga ganyan. Maapaw po yan dun sa ating floodplain. That could cause yung mga pagkasira po ng ating mga properties. Sumang-ayon naman ang kinatawan ng mga person with disabilities mula sa Barangay Bacau 2 na si Ms. Norilyn Ascanio sa kalagayan ng kanilang mga tirahan na nasa mapanganib na mga lugar at nakatulong anya ang IEC Caravan para sa kanilang kaliwanagan. Ang seminar na to ay malaki pong naitulong lalo na sa akin at maipapabahagi ko sa aking mga member. Para po sa akin katulad ko po, ang aming pong bahay ay malapit din po sa tabing ilog. Ngayon po, naintindihan ko na po kung bakit po kailangan alisin doon. Para din po naman po yun sa kapakanan namin ng mga tao po na nakatira sa malapit po sa tabing ilog. Nananalig naman si Kagawad Sherwin Magsino ng Barangay Bacau 2 na malaking tulong ang nasabing pagtitipon para maliwanagan ang kanilang komunidad sa tunay na estado ng proyekto na mas magdudulot ng tulong sa kanilang lugar, kaya ipalalaganap anya ang impormasyon sa kanilang barangay. Makakatulong po kasi malaman nila, makakapulutan po sila ng aral. Kung dumating man yung sakuna ng mga bagyo, maagapan po kung ano man yung mangyayari. Sa aking mga kabarangay, alam po natin na mahirap man sa kalagayan natin na kayo ay mapapaalis dun sa inyong mga tahanan, pero para sa kikakaganda rin naman ng ating barangay ito, para sa kaligtasan din ng buong barangay din natin. Kaya kumbaga parang tulong-tulong na lang at pagkakaisa na lang po ang gawin natin. Sa huli ay nagpahayag ng lubos na suporta ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa patuloy nilang pakikipagtulungan sa Department of Public Works and Highways bilang nangungunang ahensya sa pagpapatupad ng mga flood mitigation projects ng pamahalaan. So we JICA had a collaboration project with the DPWH as for the flood control management project in Cavite. So today, I joined with the information, education, communication campaign activity in the General Torres City because that is the most important non-structure measurement to make awareness and also the evacuation in case of the calamity. JICA is very much appreciated collaboration with the Philippines as for how we can mitigate to save the life and the community because the mission of the JICA is the human security and quality of growth. As for the human security, we should ensure the life and safe in the community. Ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project ay isa sa mga proyektong sinusuportahan ng probinsya ng Cavite sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamalaan ng Imus, Kawit, Noveleta, Rosario at General Trias. Yan ang report. Ako si David Oro, nag-uulat. Yan ang report. Alam sa mga kasama natin, may kaugnayan naman dyan sa proyekto ng flood control project ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project o yung tinatawag ko na SIA FRIM project Tandem Cavite. Yan. Ayan, Tandem, isa tayo sa makikinabang niyan dahil nandito tayo sa lalawigan ng Cavite. At Correct. pinasalamatan natin ang inisyatiba na yan dahil bukod nga dito sa tag-init na matindi na ating nararanasan, inaasahan sa kalahating bahagi ng taon na to, Tandem, yung La Nina naman o yung Yun. matinding pagdami ng ulan o buhos ng ulan at inaasahan nga ang mga pagbaha sa ilang lugar, partikular na dyan sa
ito sa lalawigan ng Cavite kung saan may mga mabababang lugar o yung mga daanan ng tubig ay hindi maluwag ang daloy kapag umuulan at nagbabaha tandem. Kaya inaabangan natin ang completion ng project na yan ng JICA at ng DPWH tandem Dave. Ayan.